Ayan, good morning po sa inyo lahat. Andito po muli yung lingkod sa TV page muli nagbabalik. Ayan. Muli tayo ay gagawa ng ating reaksyon base sa ating mga naririnig na babasa sa ating sa mga comment section. Pero bago ang lahat, shout out muna sa ating mga kasamahan dyan. Ayan. Shout out po kay si Sayat, Ermagalo Mix Vlog. Ayan. Hasa 26 TV, Kabrex, and Tita Lydia, Sis Jacqueline Ducusin, at ang inyong tagapagkuda. Ayan. Meron bang nalimutan? Andyan pa pala si Ate Glo. Nako, baka tayo ay ma-strike nito. Hindi natin ma-memorize sa ating mga kasamahan. Ayan. So, ayan. Good morning po sa inyong lahat. Short video lamang ito. Tayo ay magtatanong lamang sa mga viewers, ano? Kasi hindi naman talaga tayo mga nakasubaybay. Hindi nakasubaybay, kundi hindi tayo nakatutok. At kung may mga impormasyon tayo, ito ay base na lamang sa nakikita natin dyan ng mga isinishare sa atin, ano, na di umano ay ayaw nang ipagamit ni Beyonce ang kanyang pangalan at ang kanyang picture sa mga reactor. Ito ba'y may katotohanan? Kasi unang-una, hindi ko naman narinig, wala namang video akong narinig o nakita doon sa mga pinupost sa mga video clip ano na ginagawang reels diyan sa YouTube. Wala akong nakita na sinabi ni Beyonce mismo na lumabas sa kanyang bibig na ayaw na niyang ipagamit ang kanyang pangalan at ang kanyang picture di umano sa mga nagre-reaction. Ang tanong, kayo ay mga manonood, kayo ay mga viewers, ito ba ay totoong nasabi niya? Kasi ang daming comment eh. O ang dami kong nababasa doon sa comment na ayaw na raw magpagamit ni Beyonce sa kanyang picture o banggitin ang kanyang pangalan. Ito naman na hindi ko na itatanong sa mga kinauukulan basta't ito ay nabasa lamang natin sa mga nag-comment sa atin, ano? Sa mga nag-comment diyan. Na kesyo hindi na raw gustong gamitin ang pangalan ni Beyonce dahil nga siya ay nagso-solo na raw. So solo na raw siya sa kanyang channel or solo na siya sa kanyang pag-ano. Sabagay wala namang nag-ano sa kanya. Ibig ko sabihin wala namang ibang nakipag-collab sa kanya kundi si Kapiste lamang. Ano, saan ba nagsimula ang kaguluhan kundi kay Kapisot talaga dati na masaya na tayo dahil medyo nawawala na yung bashing, ano, nawawala na yung kaunting bashing, nababawasan na, hindi na ganun kaingay. Pero doon sa ginawa ni Kapeste na nagpabida-bida at maaring nasulsulan, o hindi natin maano kung maaring nasulsulan itong pamilya dahil nga na nakapagsalita ng ganon, si Beyonce na ikinasama ng loob naman ni Dr. Love. At una-una, kaya pala nasisilip ni Kapisot yung sinasabi na direkta kay Beyonce yung mga padala, wag na kung kani-kanino iparaang mga kamay, ano? Hindi lang pala si Dr. Love, sa aking analisa, hindi lang si Dr. Love o si Red Zane ang nakapalibot o nakadikit dito kay Beyonce na kanyang pinaparinggan. Kasama na rin dyan yung mga sponsor na nag-ambag-ambag para sa kanilang ipapahatid dito o ibibigay dito kay Beyonce. So, ang iniisip siguro dito ni Kapeste na may naglilikom, no? Para gamitin si Beyonce, ganon ang kanyang ano. So hindi lang pala dito sila Dr. Love. Sa akin pag-analisa lang kasi may mga nakausap din naman tayo na ibang mga sponsor na naandyan na sila ay nag-aambag-ambag para sa ibibigay nila dito kay Beyonce. So siguro ito yung nasisilip ni Kapisot, kaya siya nakapagsalita ng ganon na ikinasama naman ng loob ni Dr. Love na hindi siguro alam ni Dr. Love na hindi lamang siya ang isa sa pinaparinggan doon. At kita nyo nga, kasama ang aming grupo sa sinasabi ni na kami ay mapagpanggap lamang na nagtatanggol dito kay Beyonce. Well, wala naman kaming mapapala dito kung kami ay magpapanggap, ano? At kung hindi bukod sa aming loob yung aming pagtatanggol. At yan ay hindi namin hinihingi ng kahit ano pa mang pagpapasalamat mula kay Beyonce. Hindi namin kailangan yung kami araw-araw i-shoutout, pasalamatan. Wala sa amin yan, hindi namin, ano yan, walang sakit sa amin dyan kung kami man ay walang ganon, ano? Ang importante, kami ay nagtanggol base sa aming nararamdaman na kung ikinukumpara namin sa aming sarili na kung ito ay aming anak, ganun din ang aming mararamdaman na masakit, na binabalahura yung anak mo, niyuyurakan yung pamilya mo, pati mga anak mo na wala namang, hindi naman kasali sa social media, ay nadadamay, pati ang mga personal na bagay-bagay na gawain ng pamilya, ay talaga namang hinuhukay ng mga basher by masabi lamang na masakit na salita na para idurog dito sa pamilya, no? So, dito sa akin wala akong ano. Pero yun nga, marami akong nakitang comment na sabi nila ay pati si Banat Bagsik ay binanata na raw. Di umano itong si Beyonce. Siguro, wag kayong magano kay Beyonce. Bakit hindi magkakaganyan? Kasi nga ay dala nga ng galit dito kay Kapiste na nakita siguro niya na talagang nabringwas itong si Beyonce patungkol dito sa mga pinagsasasabi ni Kapisot, no? At doon sa sponsor na na umayaw kay Dr. Love, unang-una kasi mga madam, isipin nyo rin,
na kung may kasalanan man dito si Dr. Lab, hindi sa kinakampihan ko si Dr. Lab balansehin din natin, no? Balansehin din natin. At dito sa Pamilya Batalero, balansehin din ninyo. Hindi po pwede yung sasabihin ninyo na kailangan natin pakisamahan lahat. Lahat pwede natin pakisamahan, pero maglagay tayo ng kumbaga boundary sa ating pagitan. Hindi ko naman sinabing wag yung pakisamahan si Kapisot dahil siya ay nagtanggol din. Ang nangyari kasi dito sa nakikita ko lalo na sa mga comment na nakakapisot ng lahat yung credit. Parang sinasabi nila na yung ibang nagtanggol ay binaliwala na. Well, sa amin walang problema yan kung kahit di kami banggitin Doon lang kay Dr. Lab na alam naman natin na kahit papaano ay malaki rin naman talaga ang sakripisyo ni Dr. Lab. Tapos sa isang iglap lang ay nawalang lahat dahil nga sa pangmamanipula o pagsulusol nitong ni Kapiste dito sa isipan nito ni Biancy na ito ay bata pa. Kung tayo nga mga matatanda na ay medyo nadadala pag tayo nasusulsulan, di ba? Pag tayo nakakarinig ng mga makabagbag damdaming mga kwento, parang tayo ay nadadala ng ating emosyon. So ito si Biancy, hindi natin ito masisi kung ganun man ang nasabi niya at yun yung kanyang opinion dahil feeling niya ay aping-api rin itong si Kapisot. Pero doon ka nagkamali, Day. Si Kapisot ay hindi inapi. Si Kapisot ay tuso. No? Si Kapiste ay tuso sa lahat ng tuso. Pag nakita niya na pakikinabangan ka niya, talagang hindi po pwede na hindi kanya siraan o makuha o madala. No? So, banda-banda roon, magigising din kayo kung ano talaga yung intention ni Kapiste. Hindi siya tumutulong sa inyo, hindi siya nagtatanggol sa inyo bagkos kayo ay inilulubog niya doon sa Kumunoy. No? Sa Kumunoy. Ang uulit-ulitin ko, ang intention lamang ni Kapiste na yan ay nakipag-close sa inyo dahil doon sa kanyang laban na personal dito kay Bal Santos Matubang na wala siyang kakapitan kundi mga sponsor ang kanyang kailangang targetin. So ayan na nga, nakuha na niya itong mga sponsor na ito at wala naman tayong magawa kung talagang naniwala sa kanyang kasinungalingan. Pero sabi nga, ang buhay ay wither-wither lamang. Hindi magtatagal yung inyong pamamayagpag. Di ba ga? Kaya lamang, naaawa ako dito sa pamilyang ito. Hanggang sa ngayon, ako yung kasi anong magagawa natin kung ang puso nila ay nabringwas na talaga ni Kapiste. So naaawa rin ako doon sa mga sponsor na iba na magagamit ni Kapisot sa sarili niyang laban. So nakakaawa talaga itong pamilya dahil ito nga't nababas na naman ang todo. Ngayon, anong pagtatanggol ang ating gagawin dito? Kasi lumalabas dito sa kanilang mga kwento-kwento na ayun, kesyo sinungaling, dahil na andyan na yung proof, nagsasalita sila ng kesyo kung ano-ano na, hindi ko na alam kung anong pagtatanggol pa yung gagawin natin dito, kung tama pa ba yung ating pagtatanggol, o ano pa ba, magulo na, kahit ako nagugula, nag-iisip din ako, ano ba talaga? Pero sabi ko nga sa inyo, sa Team Guapa at yung mga solid Biancy, tuloy lang kayo sa pagsuporta kay Biancy. Huwag kayong magsuporta doon kay Kapisot na nagpabida-bida, nasasabihin niya, wag ako ang suportahan ninyo, pero, bukang bibig lang niya yon para magpaawa sa inyo at maniwala kayo sa kasinungalingan niya. Ako kasi hindi na ako nadadala sa mga kwento nilang walang kwenta. Para lang makakuha ng kanilang mauuto, maluloko. So, yun lang. At talaga namang hindi mo na maraming magagalit, maiinis yung mga dating sumusuporta dito kay Biancy ay parang talagang nahati na sa sitwasyon. May maka Dr. Lab na, may maka Biancy, may maka Dr. Lab, may maka Biancy. Kasi kung sasabihin niyo mukhang pera si Dr. Lab at ginagamit si Biancy, ay dapat ay yung pera na nalilikom niya, yung pera na binibigay ng mga sponsor ay dapat ay sa sarili niyang bulsa na pupunta. Kaso hindi. Hindi naman tayo mga bulag. Nakikita naman natin na inilalagak niya sa kanyang pagcha-charity. Ngayon, siguro, eto lang iniisip ko lang na baka itong pamilya, eto lang baka analisa ko lang, kasi nakakapagsalita ng ganun. Baka iniisip ni Kapiste, na yung mga perang ipinapadala kay Dr. Lab ay dapat ay kay Biancy. So, iba yung ibinibigay ng sponsor siguro kay Biancy at iba yung ibinibigay kay Dr. Lab para doon sa kanyang pagcha-charity. Gaya ng ibinibigay na itong mga sponsor ng mga kasamahan ko na ito ay mga materials. Alam nga namang ibigay yan kay Biancy. Na iyan ay na kay Dr. Lab talaga kasi gaya ng semento. Anong gagawin ni Biancy? Halimbawa, ibigay kay Biancy yung nagbigay ng semento. Anong gagawin doon sa nagbigay ng bakal? So, normal na iyon ay si Dr. Lab ang kausap ng mga sponsor na yun para doon sa project. So, ito siguro yung sinisilip ngayon ni Kapisot na ginagamit ni Dr. Lab, itong si Biancy dahil sa pansarili, So,
Akin dito, hindi ito pansarili ni Dr. Love. Kasi kung talagang pansarili ni Dr. Love, dapat bahay niya mismo ang kanyang ipinagawa doon sa mga materyales na ibinigay ng mga sponsor. Di ba? Hindi, nakikita natin nakalagay doon sa simbahan at iyon ang ihinihingi ng tulong ni Dr. Love sa pamamagitan ng kanyang channel. Bagamat nagagamit ni Dr. Love yung pangalan ni Beyonce, ano naman, hindi naman si Beyonce ang ibinablog niya doon araw-araw. Kung yung iba nga, gumagamit ng pangalan ni Beyonce at ng mga picture na para lang siraan, sinisiraan. Ha? Di ba? So, ano pa naman itong kukunting bagay sa paggamit ng picture ni Beyonce? At pangalan ay pagkakait pa niya na ito naman ay tulong. No? So, ito yung sinisilip dito ni Kapiste na ipinipid doon sa pamilya na itong pamilya ay medyo nadadala ng mga kwento. No? Na kesyo si Dr. Love ang nakikinabang, si Dr. Love ang humahawak dito sa pamilya. Paano mahahawakan ni Dr. Love itong pamilya? Na hindi nga niya binablog araw-araw ito. May nakita ba kayong vlog? Kumbaga, medyo nahagip-hagip minsan, pero hindi talaga nakatuto kagaya ng ginawa ni Kapisot na nakipag-collab pa dun si Beyonce. Bagamat, ang sabi nila, si Beyonce ang gustong mag-collab sila dahil ito raw ay isang beses lang daw pumunta doon si Kapisot. At si Beyonce raw ang nagyaya na mag-live doon sa channel ni Kapeste. So siguro ito ay gusto lamang bigyan ng pabor ni Beyonce itong si Kapisot dahil nga nag-effort pumunta doon. Pero hindi ni Beyonce naisip na mababa siya dito. Dahil nga, siyempre, medyo hindi pa masyadong yung kaisipan, hindi pa niya hagip ang lahat dito sa social media. Dapat dito ang tumanggi ay si Kapiste. Na wag, Beyonce, kahit kagustuhan mo, ay tatanggihan kita for delikadesa, no? Na hindi ka dito mabas at respeto na rin doon sa iba na hindi ka ibinablog dito. No? Pero walang ganon si Kapiste. Dahil nga walang respeto, bastos, mayabang, kaya, ayun, tuwang-tuwa rin naman siya doon sa desisyon na makipag-collab doon sa live. So, hindi niya iniisip doon na mapapahamak doon si Beyonce at doon pa niya tatanungin sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat itanong na at iyon ay tanong ng mga basher sa kanya, dapat siya ang sumagot nun, hindi dapat si Beyonce. So, ang may kasalanan talaga ng lahat ng kaguluhan, dito ay si Kapisot. Nagtagumpay ka, Kapisot, o, diba? So, ngayon, nasira mo na ang grupo. Sige lang, total, yan may ano naman yan. May hangganan naman yung inyong mga pinagagagawa. At saka wag mo namin siraan na sasabihin mo kami ay mapagpanggap. Wala kaming pagpapanggap dito. So ngayon, nahati na. Yung iba galit na kay Dr. Love, yung iba na kay Beyonce pa rin. Ngayon, kaming magtatanggol saan ang aming punta nito. Dahil unang-una, pinagtatanggol namin dito noon si Dr. Love, kasama si Beyonce. Dahil sila yung pinupuruhan ng mga taga-kalingap, di ba? So ngayon, ano nang gagawin natin? Ipagtatanggol natin si Dr. Love, mababas si Beyonce, di ba? Pag pinagtanggol natin si Beyonce, mababas ng tudo si Dr. Love. Kaya saan ba talaga tayo? Kaya ang gawin natin, doon na lang tayo sa issue. Ngayon, kung sinasabi ninyo na kami ay babalik na sa kalingap, may nabasa na naman ako dyan. Kesyo, ito ay mga kalingap, suli, gano'n ganito. Wag na. Kasi kami nandito na kami sa labas. Malaya na kami. Bakit kami papasok pa doon sa loob na kung saan ay makakalabag lang kami ng rules? Dahil pag sinabi ni Kuya Bal na kami ay wag babanat, ay hindi naman po pwede yun. No? Diba? Na hindi banata namin yung aming mga kaaway. At saka ang dami namin kalaban dyan sa loob ng kalingap. O andyan daw at ako daw ay nire-reaksyonan ni Marzano. Hindi kita pinapanood. Doggy, huwag kang tahol ng tahol patungkol sa akin. Dahil yung pagmumukha mo, wala, ka rin lang ng views. So wag ako, Marzano, ako tigil-tigilan mo ng reaksyon mo. Kung ayaw mong maputang ina. Huwag kang magmagaling dahil hindi ka magaling. Mga pulpul kayo. Yun ang totoo. Tigilan nyo ako. Yun lang. Maraming salamat and God bless. Doon, masasabi ko lamang kay Beyonce, maging mapagmatyag kayo. Huwag isa lang dahil lahat yan ay nakatulong sa inyo. Nakatulong si Kapisot sa inyo. Sabi nga nila, si Kapisot daw ang gumawa ng channel mo. Totoo ba? Kasi wala naman akong alam. Ang pagkakaalam ko, ikaw mismo ang gumawa ng channel mo. Pero ang lumalabas ng mga kwento na naririnig natin ay si Kapisot di umano ang gumawa ng channel mo at tumulong sa'yo. So, hindi natin alam kung gaano katotoo. Huwag nyong ilathalang lahat ang buhay nyo dito kay Kapiste dahil ginagamit lang kayo. Ngayon kung sasabihin mo na wala kang pakialam doon sa aming away, na kami ay nag-aaway ni Kapisot, wala talaga. Pero ang masakit dito, kaya namin binabanatan si Kapiste ngayon dahil ipinapamukha namin sa inyo na baka kayo ay nadadala na ng husto dito sa kay Kapisot na kayo ay ginagamit lamang sa kanyang personal na laban. Kami wala kaming agenda, wala kayong maano sa amin. Wala kayong sabihin na ginagamit namin kayo or pinagkakitaan namin kayo. Walang ganun kasi check nyo yung aming mga channel kung kami ba ay kumita.
Ha? Diyan sa pagtatanggol namin wala. Hindi namin sinusumbat yan, pinapaalala lang namin na wala kaming hiding agenda o pagpapanggap dito sa aming pagre-reaksyon, no? Sa mga basher na bumaba na kay Biancy dahil sabi ko nga, magulang kami. So yun lamang, maraming salamat sa inyo lahat and abang-abang sa ating susunod na video. Ayan, support lang po tayo kay Biancy at supportahan din po natin si Dr. Love. Huwag nating hayaang tayo ay mabulag ng tawag nito, ng mga galit, ng may galit. Ano, galit si ganito, galit na rin tayo, hindi po ganun. Kung kayo ay galit kay Dr. Love, kayo lang yun. Kung ako ay galit kay Kabisot, ako lang yun. No? Hindi kasali ang kung sino man. Kung kayo ay galit kay Biancy, ay di, kayo yun. No? So, huwag tayong magpa-apekto na galit ako kay Biancy. Kasama ko na rin kayo, galit na rin kayo. Galit ako kay Dr. Love. Kasama ko na rin kayo at galit kayo. Galit ako. Huwag ganun. Ay, may kanya-kanya tayong sabi nga ay kaisipan. Di ba? At nakakatawa, ang dami pong nag-a-unsub sa amin. Hanggang ngayon ay patuloy na may nag-a-unsub. Alam niyo, para kayo mga siraulo. Magsasub kayo, tapos mag-a-unsub kayo. Tapos andyan din naman kayo. Ay, nako. Ha? Isip-isip, hindi kawalan sa amin yung mga nag-unsub na yan. Hindi sakit sa amin dyan. Wala kaming problema dyan. Yun lang. Bye-bye.